Magsisimula ang ating kwento sa paaralan ng Zhongguang High School, at may hawak ang isang lalaki na sports run timer para malaman nito kung gaano kabilis ang isang manlalaro na makarating sa finish line. Sa sandaling ito ay hindi maalis ang tingin ng dalawa nilang senior dahil hinihintay nila ang tamang oras ng kanilang pagtakbo. At makikita naman natin ang mga estudyante na inaantay ang pagpito para sila ay mag-umpisang tumakbo. Sa sandaling ito ay narinig nila ang pito ng kanilang senior hudyat para sila ay tumakbo. Ngunit nagulantang naman ang isang estudyante dahil hindi nito inaasahan na mabilis ang kanyang kasabay. Ang lalaking ito ay ang pangunahin nating bida na si Lee Kangwei. Sa oras na ito ay hindi makapaniwala ang tatlo nilang senior na mabilis na nakarating sa finish line si Lee Kangwei sa loob lamang ng 10.68 seconds. Ikinabigla ito ng lalaki dahil siya lang ang kauna-unahang estudyante na umabot lamang sa 10.68 seconds sa finish line. Dahil ang karamihan ay umaabot ng 30 hanggang 20 seconds bago sila makarating. Labis naman ang tuwa ng babae dahil ngayon lang siya nakakita ng ganito kabilis tumakbo kung isa ba siyang atleta. Ngunit humiga naman si Lee Kangwei habang ito'y hinihingal. Napangiti naman ito dahil sa kanyang naririnig sa kanilang mga seniors. At hindi naman nagtagal ay nilapitan naman siya ng kanyang mga classmates na nanunood sa kanila. At sinabihan naman siya ng lalaking matangkad na siya ay napakabilis tumakbo. At wika din ng isa kung siya ba ay isang atleta dahil sa kanyang talento. Ngunit napangiti naman si Lee Kangwei. At itinanggi na lang nito na hindi siya mabilis at isa pa ay hindi din siya isang atleta. Subalit napalingon naman si Lee Kangwei sa isang estudyante na tumatakbo. Napatili naman ang dalawang babae sa lalaking nakaputing damit dahil naunahan pa nito ang isang lalaki at isa pa ay kilala ito sa kanilang paaralan. Dumaan naman sa harapan ni Lee Kangwei ang kanyang classmate ngunit siya ay nayayabangan dito. At ilang sandali lamang ay tuluyan na rin nakarating sa finish line ang lalaking ito sa loob lamang ng 12.28 seconds. Siya ay si Choi Il-rak na isang basketball player sa kanilang paaralan. Namangha naman ang dalawa nilang senior na lalaki dahil si Choi Il-rak ay mabilis din siyang tumakbo at kung ano ang kanilang practice na ginagawa. Ngunit itinanong naman ng nakadilaw na buhok na babae sa katabi nito, na si Choi Il-rak ay matangkad at mahaba ang legs nito at mukhang mas mabilis pa siya, subalit napahawak na lang sa mukha ang isa dahil sa kapugian ni Choi Il-rak. Sa sandaling ito ay bahagyang nainis naman si Lee Kangwei at sinabi na lang nito na siya ay mas mabilis pa dito. Dagdag pa nito na ito ang dahilan kung bakit ayaw niya sa matatangkad na lalaki. At sa sandaling ito ay sinukat na ang height ni Lee Kangwei. At sinabi ng kanilang senior na siya ay nasa 167.8 centimeters. Subalit napahawak naman sa ulo si Lee Kangwei at ito'y nadismaya dahil hindi man lang nadagdagan ng 1 sentimetro ang kanyang height. At sumunod naman si Choi Il-rak at umabot naman ito sa 178, 2 centimeters ang kanyang height. At natuwa naman ang teacher na nadagdagan ang kanyang taas. Ang taas at personalidad. Na ang dalawang magkasalungat ay bumuo ng isang kawili-wiling tunggalian mula sa simula ng semestre. At sunod naman ay ang paramihan ng push-ups na kasalukuyang nasa 54 na ang nakuha ni Lee Kangwei. At sa oras na ito ay natapos na rin ang kanilang push-ups at lamang ng 10 si Lee Kangwei kay Choi Il-rak, na ikinatuwa naman ng ating bida. At tulad ng inaasahan nila kay Lee Kangwei na athletic sense ay hindi malayo sa isang atleta. Ngunit ang susunod nilang gagawin ay ang palayuan ng pagtalon. At walang alinlangan naman na nauna si Choi Il-rak sa kanilang dalawa at makikita natin na nag-umpisa na itong tumalon. Natuwa naman sila dahil sa resulta ni Choi Il-rak na nasa 282 centimeters ang nakuha nito. Subalit sa oras na ito ay nadismaya naman si Lee Kangwei dahil sa pagkakataong ito ay natalo ulit ito. Ngunit napahawak naman sa mukha ang lalaki at iniisip nito na hindi sila nagpapatalo sa kanilang fitness test. At wika naman ng isa ay tabla ang kinalabasan ng kanilang fitness test at parehas silang tig-5 score. Ikinatuwa naman nila ito dahil nalagpasan nilang dalawa ang class records at itinadhana talaga silang mag-rival. At makalipas ang ilang oras ay nalipat tayo ng eksena sa loob ng kanilang classroom. At makikita naman natin ang tatlo na nag-uusap. At sinabi ng classmates ni Lee Kangwei kung manalo pa ito ng isa pang beses ay manlilibre siya ng pagkain dahil hindi niya ito dapat palampasin sa tabla ang kanilang score. Ngunit napaisip naman sila kung ano ang dapat nilang laruin. At dagdag pa ng isa na syempre na silang dalawa na mag-rival ang pinakamalaking topic ng kanilang semester. Ngunit wika naman ng isa. Kahit anong laro at kung paano kaya kung soccer ang kanilang paglalabanan.
Ngunit ipinahayag naman ng isa na hindi pa sila nakakapaglaro ng soccer. Subalit nagsaad naman si Lee Kang-wei na kahit ano ang kanilang paglalabanan ay hindi niya ito uurungan at wala siyang pinipiling sports kung ano ang kanilang gusto. Subalit sinabi ng isa kung basketball kaya ang kanilang paglabanan na agad naman ikinabigla ni Lee Kang-wei. At iginiit ng kanyang classmates na basketball na lang ang kanilang paglabanan para makita na nila kung sino ang mananalo sa kanilang dalawa. Ngunit wika naman ng isa ay si Choi Il-rock ay isa siyang basketball player. At isa pa ay talo si Lee Kang-wei sa height at kitang-kita ang pagkakaiba nilang dalawa na iyon ay magiging magaspang at magiging paborito kay Choi Il-rock. Sa narinig naman ni Lee Kang-wei ay nagpintig ang tinga nito na kanyang ikinainis. At agad nitong sinabi na sa tingin niya ay hindi pa siya nakakalaro ng basketball. At ipinalandakan pa nito nung elementary at middle school pa siya ay tinatawag siyang magaling na bata sa paglaro sa larangan ng basketball. Ngunit sinabihan naman siya ng kanyang classmate kung totoo bang alam niya maglaro ng basketball. Subalit sarkastiko naman na sumagot si Lee Kang-wei at kanyang ipinarinig pa ito kay Choi Il-rock habang ito'y natutulog. Wika nito na syempre ang matatangkad na manlalaro ay iniisip lang na magaling sila. Ngunit kapag sinubukan mo sila wala silang espesyal, at pumunta lang dito si Choi Il-rock dahil hindi siya nakakapagkat sa basketball. Ang kanilang paaralan ay walang tunay na basketball team, kung magaling lang sana siya sa isang prestihiyosong paaralan tulad ng Gunam High. Sa narinig naman ni Choi Il-rock ay agad naman itong tumayo na ikinabigla naman nila. Sa sandaling ito ay pinagpawisan naman ng dalawa ng malamig at kanilang itinanong kung narinig ba niya ang lahat ng kanilang pinag-usapan. At sa oras na ito ay nagsimula ng maglakad si Choi Il-rock. Ngunit nakatingin naman si Lee Kang-wei sa kanya habang ito'y palapit. At sa sandaling ito ay nagtitigan ng dalawa at nagpapakiramdaman at ayaw nilang magpatalo sa isa't isa. Ngunit itinanong naman ni Lee Kang-wei kung ano ang kailangan nito. Subalit na bahala naman ang dalawa dahil nararamdaman nila ang init ng intensyon ng dalawa at kanilang aura na parang ito na ang kanilang final na labanan na gamit ang kanilang kamao. Ngunit nanatiling nakatingin pa rin si Choi Il-rock at nag-iisip ito kung ano ang kanyang sasabihin. At ilang sandali lamang ay napabuntong hininga na lang ito at ayaw niya ng gulo. At sinabi na lang nito na kukunin lang niya ang milk at dinaanan lang niya si Lee Kang-wei. Subalit sinundan naman siya ng tingin nito. Agad naman nagtungo ito sa babaeng estudyante na may dalang milk at kumuha ito ng isa at walang atubiling ininom nito na ikinagulat naman ng babae. At nang maubos na niya ito ay kumuha pa siya ng isa ngunit sinabihan naman siya ng babae na kada isang estudyante lang ang milk na ito. Subalit ang kinuha nitong milk ay ipinatong niya sa ulo ni Lee Kang-wei. At sarkastiko nitong sinabi na kailangan niyang inumin ito kaagad, kung gusto niyang lumaki kahit 1 centimeter lang. Sa sinabi ni naman ni Choi Il-rock ay nanliit naman si Lee Kang-wei dahilan para ito'y magiba ng mode. Subalit makikita naman natin ang dalawa na labis silang nagalak sa kanilang narinig na pang-iinsulto ni Choi Il-rock na talagang malaking insulto ito sa ating bida. Habang naglalakad si Choi Il-rock pabalik sa kanyang upuan ngunit tinawag siya ni Lee Kang-wei para ito'y mapalingon. At nakita nitong sumugod ito nang hindi niya inaasahan at handa nang magbitaw ng suntok. Tumalon naman si Lee Kang-wei para maabot nito ang mukha ni Choi Il-rock na suntukin. At sa mga oras na ito ay tuluyan na silang nag-away at maririnig natin ang bawat suntok nila. Ngunit sa kanilang ginawa ay pinatawag silang dalawa ng kanilang principal at agad silang nagtungo sa faculty office. Sa loob nito ay pinapagalitan naman sila ng kanilang principal at sinabihan sila. Nakakatungtong lang nila sa high school at gumagawa na sila ng gulo at sila ay pinarusahan. At hindi na dapat itong mangyari sa susunod pa at mag-ayos silang dalawa. Ngunit seryoso naman ang dalawa habang nakikinig at sa kanilang kalooban ay hindi matatawaran ang kanilang galit sa isa't isa. At makalipas pa ang oras at sa labas ng kanilang paaralan, ay makikita naman natin ang tatlo na pauwi na dahil tapos na ang kanilang classes. Nag-usap naman ang dalawa nitong classmate at itinanong ng isa kung sino sa kanila ang nanalo. Agad naman ipinaliwanag ng kalbo na si Choi Il-rock ang unang damogo ang ilong kaya hindi ibig sabihin ay nanalo si Lee Kang-wei, kaya nangangahulugan na tabla lang ang nangyaring labanan nila. Ngunit lumapit naman ang isa kay Lee Kang-wei at kanyang inakbayan ito at itinanong nito kung sino sa kanila ang nanalo sa kanilang labanan. Subalit marihin naman na sinabi ni Lee Kang-wei na hindi niya alam. At sinabi pa nito na ang kanyang kamay na parang nagkaroon nito ng injury na nararamdaman niya ang sakit dahil sa nangyari. Ngunit nagpatuloy naman na nag-usap ang dalawa na si Lee Kang-wei pa rin ay lumaban ng husto, at nagawa niyang harapin ng isang lalaki na lampas sa 2 metro ang taas ng ganon.
Sumang-ayon naman ang isa at kung siya yun ay hindi siya maglalakas loob na sumuntok. Subalit sa oras na ito ay malalim naman ang iniisip ni Lee Kang-woo. Dahil naalala nito nang nasa office sila ay nakita nito ang kamay ni Choi Il-rak. At sinubukan niyang pigilan ang sarili nitong sumuntok at sana ayos lang siya. Ngunit biglang naman tinawag si Lee Kang-woo ng kanyang classmate na ikinagulat nito. At inaya siyang pumunta sa PC Cafe at sila ay maglaro ng League of Legends at kakarangkap lang niya sa master kanina. Natuwa naman ang kalbo at kung pwede lang ay buhatin siya nito sa kanilang laro at siya na lang ang mag-jungle. Subalit marihin naman na tumanggi si Lee Kang-woo dahil meron pa siyang gagawin sa ngayon at wika pa nito na sana ay malo-streak sila sa kanilang laro. Ngunit dumiretso naman sa basketball court ang ating bida para ito'y magpalipas oras. At sa pagsapit ng gabi ay napunta tayo sa labas ng mga gusali. At makikita natin si Lee Kang-woo na kakarating lang sa kanilang bahay. Ngunit sinalubong naman siya ng kanyang ina at sinabihan niya ito kung bakit gabi-gabi na lang siya umuwi. At sumagot naman ito na kasama niya ang kanyang kaibigan na naggala. Ngunit napansin naman ng kanyang ina ang kanyang sugat sa mukha at itinanong nito kung ano ang nangyari at siya ba ay napasok sa gulo. Ngunit agad naman na itinanggi ito Lee Kang-woo na walang nangyari. At pinagtatanggal nito ang kanyang mga damit at ito'y dumiretso sa CR para ito'y maligo. At wika naman ng kanyang ina na siya ay magkuskus ng balat para matanggal ang alikabok sa katawan nito. Ngunit nagsaad naman ang kapatid nitong babae at sinabi nito sa kanilang ina na alam niya kung bakit gabi-gabi na lang umuwi ang kanyang kuya. At itinanong ng kanilang ina kung bakit at ano ang pinaggagawa nito. Subalit nalipat naman tayo ng eksena kung saan nakahiga na si Lee Kang-woo. At sa oras na ito ay iniisip nito ang nangyari kanina at ang sinabi ng kanyang classmate na medyo mahirap pa rin ang basketball lalo na sa napakalaking gap ng height nilang dalawa. At yun ang malaking kalamangan ni Choi Il-rak. Dahil dito ay bumalik sa kanyang alaala nung siya ay naglalaro pa sa loob ng court at talagang naghihiyawan na ang mga tao kapag siya na ang nakahawak ng bola. At mabilis siyang nag-drive ng bola dahil naghahabol sila sa oras at puntos. At sumigaw ang dati nitong coach na nabilasan niyang tumakbo at makascore. At nang ito'y nakahanap na ng tamang posisyon ay agad itong tumalon para mag-shoot ng bola. Subalit nanlaki na lang ang mata nito dahil sa taong nasa kanyang harapan. Na isang matangkad na lalaki na sumabay sa kanya para siya i-block dahil dito ay nagawa siyang pigilan nito. Sa nangyaring yun ay nakaramdam naman ng inis si Lee Kang-woo kaya doon nagsimula ang lahat kung bakit galit siya sa taong matatangkad. Agad naman itong nagkumot at hintayin lang ni Choi Il-rak bukas ang kanilang labanan dahil hindi siya magpapatalo sa kanya. Sa pagsapit naman ng umaga ay napunta tayo sa paaralan ng Jongguang High School. At makikita natin si Lee Kang-woo na patungo sa loob ng kanilang classroom. Ngunit ito'y dumiretso kay Choi Il-rak dahil gusto niya itong haminin sa larong basketball. Napalingon naman si Choi Il-rak sa pagtawag sa kanya ni Lee Kang-woo at hindi nito lubos maisip kung ano na naman ang kailangan nito. At sa sandaling ito ay bahagyang nagkatitigan na naman ang dalawa at naghihintayan sila kung sino ang unang magsalita. Ngunit nakita naman sila ng kanilang classmate kung may round ba na magaganap ngayon sa pagitan nilang dalawa. Nagsalita naman si Choi Il-rak at sinabihan niya si Lee Kang-woo kung ano ba ang kanyang gustong mangyari. Ngunit sinabi naman ni Lee Kang-woo na kamusta ang masuntok nitong palso niya sa kamay. Agad naman na ipinahayag ni Choi Il-rak na parang unan ngunit ang kanyang suntok ay nasaktan nito pero okay lang siya at huwag siyang mag-alala. Ngumiti naman si Lee Kang-woo dahil sa kanyang nalaman ngunit itinanong ulit nito kung ayos lang ba talaga ang kamay nito. At biglang niyang inilapag sa lamesa nito ang dala niyang damit na jersey at wristband at kalimutan na nila ang nangyari kahapon. At kanyang hinamon nito na maglaro sila ng one-on-one basketball game. Pag nanalo siya aaminin niya na magiging under siya sa kanya at no excuses. Sa tinura naman ni Lee Kang-woo ay nagalak naman ang kanilang mga classmates sa kanilang narinig na paghamon nito kay Choi Il-rak sa paglaro ng basketball. Ngunit sinabihan naman siya ni Il-rak na siya ay kasama sa basketball team. Tumayo naman ito sa kanyang upuan at hinarap si Lee Kang-woo. At sarkastiko nitong sinabi kung makakaskor si Lee Kang-woo kahit isang puntos ay aalis siya sa team. Ngunit napangisi naman si Lee Kang-woo at wika nito na siya ay confident sa sarili. Pumayag naman ito at kung hindi naman siya makascore, ay siya ay magiging aso nito na sunod Sun Oden sa kanya. Dahil dito ay nagkasundo ang dalawa sa kanilang pastahan. At makalipas pa ng ilang minuto ay nalipat tayo sa basketball court ng Jongguang High School. Sa loob nito ay makikita natin ang dalawa na nagwa-warm up para sa kanilang laro.
At kumalat ang balita sa kanilang paaralan na sila ay maglaro ng one-on-one basketball game. Ay agad nang nagtungo ang maraming estudyante sa court para makita nila kung sino ang mananalo sa kanilang dalawa. Nagsaad naman ang ibang estudyante na si Choi Il-rock at si Lee Kang-wee ay mula sa Class 3 ay nagpunta dito para patunayan kung sino talaga ang mas magaling sa kanila. At sa pagkakataong ito ay basketball din ang kanilang gagawing labanan. At sinabi naman ng kaibigan ni Lee Kang-wee na si Choi Il-rock ay siya ay mag-quit sa basketball team kapag matalo ito. At si Lee Kang-wee naman ay siya ay magiging aso ni Choi Il-rock kapag matalo ito. Subalit hindi naman lubos maisip ni Choi Il-rock na marami ang manunood sa kanila. Ngunit pang-iinsulto naman na sinabi ni Lee Kang-wee sa kanya na bakit siya kinakabahan. Mukhang isang malaking karamihan na tao ang dumating upang makita ang kanyang pagreretiro sa paglaro ng basketball. Ngunit sa oras na ito ay hawak na ni Choi Il-rock ang bola at nasa gitna siya ng free throw. At kanyang ipinaliwanag kay Lee Kang-wee na 1 point kada isang basket at kung sino ang unang maka 11 points ay siya ang mananalo. At sa oras na ito ay nag-umpisa ng mag-free throw si Choi Il-rock nang walang alinlangan. At sa kanyang pag-shoot ay walang mintis nitong naipasok ang bola sa ring. At sa kanilang pag-free throw ay kung sino man ang unang makashoot ng bola ay siya ang magpapasya kung sino ang magsisimula ng kanilang laro. Ngunit nagsaad naman si Choi Il-rock at binigyan niya ito ng partida si Lee Kang-wee na isang basket lang ang kailangan nito para manalo. At sa paghawak naman ni Lee Kang-wee sa bola ay sumagot naman ito na mas mabuting panatilihin ang kanyang salita. At nag-umpisa na din itong mag-shoot na may kumpiyansa sa sarili. Ngunit sa kanyang pagbitaw ng bola, ay alam niyang hindi ito papasok dahil mahina siya pagdating sa malayo ang pag-shot. At ilang segundo lang ay airball ang kinalabasan at hindi man ito sumayad sa ring kaya ito'y pinagtawanan ng mga kapwa niyang estudyanteng nanunood sa kanila. Dahil dito ay nag-asar naman si Choi Il-rock at binuksan nito ang lebro at naghahanap ito ng pinakamadaling paraan para sumunod ang mga aso. Ikinainis naman ito ni Lee Kang-wee at sinabihan niya ito na ibaba nito ang libro dahil hindi pa sila tapos maglaro. Sa kabilang banda, nagsaad naman ang dalawa habang sila ay tumatawa kung marunong bang maglaro si Lee Kang-wee. Dahil sila ay hindi naghahagis ng airball pagdating sa free throw. Sa sandaling ito ay hawak na ni Choi Il-rock ang bola at sinabi nito na kung puro usapan lang ay mas mabuti na walang awa. At mas mabuting ihanda na niya ang tali pagkatapos ng kanilang laro. Agad naman nag-umpisang mag-dribble si Choi Il-rock hudyat para magsimula na ang kanilang laro. Agad naman hinaranggan siya ni Lee Kang-wee ngunit isang bangga ang inabot nito kaya bahagyang napa-atres ito. Hindi naman inaasahan ng isang estudyante na mag-post ng ito mula sa 3-point line. Ngunit sa kada dribble ni Choi Il-rock ay ginagamitan niya ito ng kanyang pisikal na lakas para itulak sa loob. At sa oras na ito ay napapamura na lang si Lee Kang-wee dahil hindi niya kayang pigilan ito sa pag-screen. At nang makahanap ng pagkakataon si Choi Il-rock ay isang hook shot ang kanyang ginawa at ito'y nakascore. Sa kabilang banda, na-inlove naman ang dalawang babae sa ginawa ni Choi Il-rock. Dahil mas astig pa siyang tignan kapag naglalaro na siya ng basketball. Sa sandaling ito ay hawak muli ni Choi Il-rock bola at sinabihan niya si Lee Kang-wee na kahit hindi siya makasabay ay hindi naman masama para sa kanya. Ngunit pinatahimik naman siya nito at maglaro na lang sila. At sa oras na ito ay nagawang makalusot ni Choi Il-rock sa hindi mahigpit na pagbabantay ni Lee Kang-wee at mabilis itong nag-dribble. At nang malapit na ito sa ring ay bigla itong tumalon at sinubukan pa siyang pigilan ni Lee Kang-wee sa paghila ng kanyang short. Ngunit nanlaki na lang ang mata ni Lee Kang-wee dahil hindi nito inaasahan. At isang pag-dunk ang ginawa ni Choi Il-rock na nagpagulantang sa kanilang lahat. Dahil dito ay napasigaw ang mga estudyante sa kanilang nasaksihan. Dahil ito ang kanilang kauna-unahang nakita ng isang pag-dunk sa personal at napakaastig at nakakabaliw. Nagsaad naman ang kanilang classmate na paano niya ito pipigilan at kahit gaano man kabila si Lee Kang-wee ngunit sa footwork ay ibang antas si Choi Il-rock. Labis naman ang pagod ni Lee Kang-wee kahit anong gawin niyang pagbabantay dito ay nagagawa siyang lusutan ito sa pamamagitan ng lakas dahil siguradong nagdesisyon na si Il-rock na tatalunin siya nito. Sa basketball ay lamang ang height ng isang player na nagpapatunay na totoo ang kasabihan, at patuloy na umiskor si Choi Il-rock sa mga dulang nakabatay sa taas. Bago ang mahabang iskor ay ang score ni Choi Il-rock ay nasa 10 na. Ngunit si Lee Kang-wee naman ay hindi pa nakakascore at isang basket na lang ang natitira para tapusin ang kanilang laban. Sa kabilang banda, nagsaad naman ng lalaki na hindi patas ang kanilang labanan.
At wika din ng babae na ano ang naisip ni Lee Kang-wee na hamonin si Choi Il-rak sa basketball. Nakita naman na hindi siya mananalo dito. Subalit sa sandaling ito ay nag-umpisa ng mang-asar ni Choi Il-rak at sinasabihan niya si Lee Kang-wee na puppy. At sarkastiko nitong sinabi na sa tingin niya ang tuta ay magiging isang magandang pangalan, cute at maliit na tulad niya. Dahil dito ay nanggagalaiti si Lee Kang-wee. At hindi siya papayag na mangyari yun. Sa sandaling ito ay sumugod na naman si Choi Il-rak at talagang hindi niya pinagbibigyan si Lee Kang-wee. Hindi naman makapaniwala ang isang estudyante na kahit sa huling pag-score ni Il-rak ay naging brutal pa ang ginagawa nito. Ngunit labis naman ang inis ni Lee Kang-wee dahil hanggang dulo ay ginagamitan pa rin siya ng lakas. Sa sandaling ito ay nakahanap na ng tiyempo si Choi Il-rak para makalusot. Ngunit sa hindi inaasahan ay nakita ito ni Lee Kang-wee na pagkakataon. At nagawa niyang maabot at mastil ang bola sa kanya. Ikinagulat naman ito ni Choi Il-rak dahil nagawang makuha ang bola sa kanya. At sa oras na ito ay hawak na rin ni Lee Kang-wee ang bola. Ikinatuwa naman niya ito dahil sa wakas ay nasa kanya na rin ang bola. Subalit ipinahayag naman ni Choi Il-rak na pinagbigyan lang siya nito kahit papaano ay mahawakan din niya ang bola bago matalo. Ngunit nagsaad naman ang isang estudyante na kahit na nagawa niyang makuha ang bola ay mahihirapan pa rin siyang maka-score sa laki ng height ni Choi Il-rak. At sa paghusga sa free throw na yun kanina, mukha siyang baguhan na manlalaro. Ngunit napapikit at napabuntong hininga na lang si Lee Kang-wee dahil sa kanyang naririnig sa paghusga sa kanya. At sa kanyang pagmulat ng mata ay naging seryoso ito at kailangan niyang maka-score ngayon. At ito'y nagsimula ng mag-dribble. Naging seryoso naman si Choi Il-rak dahil hindi nito inaasahan na magaling ito sa paghawak ng bola. Sa pag-dribble nito ay pinapadaan nito sa kanyang hita. At naalala nito nang siya ay umuwi. Sa kanilang bahay ay sinabihan siya ng kanyang ina na palagi na lang ito gabi umuwi. At sa sinabi ng kanyang kapatid sa kanilang ina kung bakit palagi siyang late na umuwi. Dahil nagpa-practice ito sa pag-dribble ng bola. At sa oras na ito ay sumugod na rin si Lee Kang-wee ng mabilis. Ikinabigla naman ito ni Choi Il-rak dahil magaling itong mag-dribble at mabilis. At sa pag-practice ni Lee Kang-wee gabi-gabi, ay kanyang ipinapamalas ngayon sa court. At parang pinaglalaroan niya si Choi Il-rak sa pag-dribble. At sinabi pa ng kanyang kapatid na siya ay patuloy na naglalaro ng basketball. Dahil sa kada uwi ni Lee Kang-wee ay dumiretso ito sa bakanteng lote. Tuwing gabi sa labas sa bakanteng lote, ay nagsasanay mag-isa bago umuwi. At kitang-kita naman sa kanyang mga mata na puno ng determinasyon na gusto niyang ma-master ang pag-dribble ng bola, ngunit siya ay mahina pagdating shooting sa skill. At sa sandaling ito ay nakahanap ng butas si Lee Kang-wee kaya mabilis itong sumalaksak. Sa ipinapamalas ng ating bida ay namangha naman ang mga estudyante dahil magaling siya sa pag-dribble ng bola. At sinabi nito sa kanyang sarili na kahit maliit siya ay hindi siya papayag na maliitin siya sa paglaro ng basketball. Subalit patuloy naman sa paglusot si Lee Kang-wee at pag-dribble nito. At sa isip-isip nito at 3 metro na lang ay pwede na siyang mag-score. At bigla na lang itong tumigil at isang matinding ankle breaker ang ginawa nito na ikinabigla naman ni Choi Il-rak. Dahilan para ito'y mapatid sa sarili niyang paa. Na hindi nito inaasahan na kanyang ikinatumba sa sahig. Nagulantang naman ang mga estudyante sa kanilang nasaksihan at hindi rin nakaligtas ang dalawang kaibigan nito dahil hindi nila alam na magaling siyang mag-handle ng bola. Sa pangyayaring ito ay hindi nila inaasahan na nagawang mapabagsak ni Lee Kang-wee ang kanyang bantay sa pamamagitan lang ng kanyang pag-dribble. At sarkastikong sinabihan ni Lee Kang-wee si Choi Il-rak na gaano man siya katangkad ay kapag natamba siya ay lahat sila ay nasa ibaba nito. Ngunit nalipat naman tayo ng eksena. At may isang lalaking labis ang kanyang pawis habang ito'y nagwo-workout. Ngunit biglang may kumatok sa pintuan na hindi nito inaasahan. Agad naman itong binuksan ng estudyante at kanyang ibinalita sa kanya na meron silang malaking problema. At sa nasa loob ito ng gym ngayon. Subalit hindi naman ito makapaniwala sa kanyang narinig. At agad itong nagbihis at nagtungo sa gym. At ilang minuto lang ay nakarating na rin ito at sinabihan niya ang mga estudyante na paraanin siya. Ngunit napatingin naman sa kanya ang mga ito. At agad siyang nakilala na isa siyang basketball team. Ang lalaking ito ay isang basketball captain na si Lee Dong-wee. At nakita naman siya ng lalaking nakapulang buhok at sinabihan niya ito na senior at bakit siya naparito. At kanyang ipinahayag na may nagsabi sa kanya na si Choi Il-rak ay mag-quit sa basketball kung matalo siya sa laro kahit 1 puntos lang. Agad naman sumang-ayon ito.
Ngunit sinabi pa nito na mukhang hindi yun mangyayari, at ito'y nakakabaliw ang kanilang height difference, ay hindi man lang makalaban ang bata. Subalit itinanong naman ni Dongwi kung sino ang batang maliit na ito, dahil parang pamilyar sa kanya ito. Sa kanilang palagay ay dito na matatalo si Lee Kangwi dahil isang puntos na lang ang gagawin ni Choi Il-rak. Ngunit hindi nila inaasahan na nagawang ma-steal ni Lee Kangwi ang bola. Hindi naman makapaniwala si Dongwi dahil nagawang makuha ng bata ang bola. Dahil dito ay kinabahan naman ang lalaking nakapulang buhok. Dahil kung sakaling makascore si Lee Kangwi ay mag-quit si Choi Il-rak sa kanilang team. At sa oras na ito ay sumalaksak na nga si Lee Kangwi. At sa bigla nitong pagtigil at isang crossover ang ginawa nito na ikinabigla ito ni Choi Il-rak. Dahilan para ito'y mapatamba sa sahig at napasigaw ang mga audience. Sa pangyayaring ito ay napahawak naman sa ulo ang lalaking nakapulang buhok at napanganga na lang ito pati na rin si Dongwi dahil isang matinding ankle breaker ang ginawa ni Lee Kangwi. Ang ankle breaker flashy move na nagagawang masira ang isang defender at nagagawa pa itong matamba sa sahig. Ikituwa naman ito ng mga estudyante. At isang nakakabaliw na pag-handle ng bola ang kanilang nakita at nagawa pang makuhanan nito ng video ng isang lalaki. At sa oras na ito ay nag-jump shot si Lee Kangwi nang walang alinlangan. Ngunit hindi na nagawang makatayo pa ni Choi Il-rak at ito'y gulong-gulo sa sandaling ito at tanong nito sa kanyang sarili kung sino ba ang ating bida. At sa pag-shoot naman ni Lee Kangwi ay napasubre ito sa pagbitaw ng bola dahilan para hindi ito mashoot sa ring. Napatigil hininga naman ang tatlo dahil ang akala nila ay ma-shoot na ang bola at buti na lang ito'y hindi pumasok. Nadismaya naman ang ibang estudyante at sinabihan siyang hindi ito marunong mag-shoot ng bola. Ngunit ipinahayag naman ni Lee Kangwi na dribbling lang ang kanyang pina-practice. Hindi naman ito inaasahan ni Choi Il-rak, ang akala nito ay matatalo na siya ng batang ito at buti na lang ay mahina siya sa shooting. Subalit sa sandaling ito ay napadabog na lang sa labis na inis ni Lee Kangwi. At nagsisisi ito na dapat ang kanyang ginawa ay layup para tapos na sana ang laro nila. Dahil ang nasa isip nito ay gumawa ng highlights play ngunit naging kahihiyan pa ang nangyari. Ngunit sa pang-aasar naman ni Choi Il-rak ay tinawag niya itong tuta para palapitin sa kanya. At bilisan nitong lumapit dahil excited na siya sa kanyang bagong alaga. Subalit nang gagalaiti naman si Lee Kangwi sa pang-aasar ni Choi Il-rak sa kanya. Ngunit si Choi Il-rak na ang lumapit sa kanya. At sarkastiko naman na sinabi ni Lee Kangwi na huwag siyang magkakamaling lumapit baka gusto nitong makagat at sabay tumahol ito. Ngunit wika naman ni Choi Il-rak na ang lakas ng loob niyang magsalita ng ganon at huwag siya nitong kakagatin dahil siya na ang magiging amo nito. Sa kabilang banda, natawa naman ang nakapulang buhok na lalaki. Na ang dalawang siraulong ito ay halos sumakit naman ang tiyan nito sa kakatawa, ngayon lang niya ito naranasan sa edad niyang ito. Ngunit napahawak naman sa mukha si Dongwi at wika nito na hindi biro ang kanyang pag-handle ng bola. At sa mga oras na ito ay kanyang naalala ang isang binatilyong magaling mag-dribble kung saan niya nakita dati ang batang ito. Nagmadali naman itong tumakbo para lapitan si Lee Kangwi ngunit pinigilan naman siya ng lalaki kung ano gagawin nito. Subalit inilabas na ni Choi Il-rak ang tali ng aso para atali niya si Lee Kangwi na ikinagalit nito. Ngunit biglang napalingon ito nang tawagin siya ni Dongwi at ito'y nagtataka kung sino ito. Agad naman nagsalita si Dongwi at kanyang sinabihan si Lee Kangwi na siya ay galing sa Numyong Middle School basketball team kung tama ba siya, at ang kanyang pag-dribbling noon ay mahusay, ngunit ngayon ay naging mas mahusay pa ito. At sa pangyayaring ito ay ikinagulat naman ni Choi Il-rak sa biglang pagsulpot ng kanyang captain at hindi nito inaasahan na nandito rin ito. Ngunit napakamot naman sa ulo si Lee Kangwi at kanyang itinanong kung sino ang lalaking ito. Agad naman nagpakilala si Dongwi at siya ay isang basketball captain at kung hindi ba siya nito nakikilala. At sa kabilang banda, ikinagulat naman ng dalawang kaibigan ni Lee Kangwi na siya ay dating basketball team noong middle school ito. At hindi nakakagulat na ang kanyang pag-dribble ay pang pro player pero bakit hindi siya makashoot ng bola. At dagdag pa ni Dongwi na sa bagay bakit hindi siya sumali sa basketball team nila, at siya ay inayang sumali sa kanilang team at makipaglaro sa kanila. Sa tinura naman ng captain ni Choi Il-rak ay labis itong nabigla sa kanyang narinig ay ibig sabihin ay magiging kasama niya ito sa paglaro ang kumag na ito. Ngunit nananatiling tahimik si Lee Kangwi at iniisip nito kung ano ang kanyang sasabihin matapos niyang marinig ang sinabi ni Dongwi sa kanya na sumali ito sa kanilang basketball team.
At makalipas ang isang araw at nalipat ang tagpon sa labas ng kanilang eskwelahan. At makikita naman natin ang video ng dalawa at mabilis na kumalat sa social media ang clip ni Lee Kang-wei sa kanyang ipinamalas na pag-dribbling. Isang 160 cm middle breaking ankles ng 2 metro giant. Nagawang niyang mapabagsak ito na isang maliit ngunit nakakakuryente ang clip na sumabog sa mga tanawin at atensyon ng viewers. Subalit sa nakita naman ni Lee Kang-wei ay labis itong nagalit at kanyang sinabi kung sino nagsabi na siya ay nasa 160 cm lang, dahil siya ay nasa 167.8 cm. Ngunit sinabihan naman siya ng kanyang kaibigan na kahit na ganun ay nakakakuha pa rin siya ng toneladang papuri. Sa kabilang banda, ang highlight na ito ay nakakuha pa ng atensyon sa Jongguang High head coach. Sa napanood ng matandang lalaki, ay nakuha nito ang kanyang atensyon sa ipinamalas ni Lee Kang-wei. Ang matandang ito na isang Jongguang High PE teacher at coach na si No Wang-gu. Nagsaad naman si Dongwei sa ipinakita nitong video sa kanyang coach. Sinabi nito sa kanya na ang batang ito ang pag-handle nito ng bola ay ang tunay na prodigy, ngunit wika ng kanyang coach na ang batang ito ay talagang may talento. At itinanong nito kay Dongwei kung nasaan siya ngayon. Napahawak naman sa ulo si Dongwei. Agad nitong sinabi na kaklase siya ni Choi Il-rak, ngunit meron silang isang problema. Dahil sinabihan niya si Lee Kang-wei na sumama ito sa kanilang basketball team. Siya ay magiging eksakto kung ano ang kailangan ng kanilang koponan dahil kulang sila sa point guard. Ngunit mapangasar naman na sumagot si Lee Kang-wei habang ito'y nangungulangot. At tinanggihan siya nito na hindi siya interesado sa basketball. Subalit dagdag pa ni Dongwei na itinanong nito kung bakit ayaw niya. Na agad naman ipinahayag ni Lee Kang-wei na nag-quit na siya noong elementary pa ito. Ngunit pinilit pa niya itong bumalik sa paglaro at sumama sa kanilang team. Pero hindi naman ito pinansin pa ni Lee Kang-wei bagkus ibinaling nito ang kanyang tingin kay Choi Il-rak. At kanyang sinabihan ito na tinatanggap na niya ang kanyang pagkatalo. Ngunit natandaan naman ni Coach Wang-gu ang batang ito. Dahil ang araw na siya ang kanilang teacher sa PE class nila ay basketball. Ngunit naririnig naman ni Coach Wang-gu ang usapan ng mga estudyante na sila ay nagtataka na ang akala nila ay volleyball ang kanilang gagawin. Agad naman sumagot ang isa na hindi niya alam, at narinig lang niya na nagpalitan ng guro, at kanilang nakita si Coach Wang-gu na agad naman nilang nakilala na siya ay isang third year na guro sa kanilang paaralan. Habang tinuturuan niya sila sa tamang paghawak ng bola at pag-dribble, ay nakita niyang may potential si Lee Kang-wei dahil hindi ito nagkakamali sa kanyang pag-dribble. Dahil dito ay naging seryoso si Coach Wang-gu. Ipinahayag pa nito kay Dongwei na hindi nila hahayaang mawala si Lee Kang-wei at gawin nila ang lahat para lang mapasali ito sa kanilang team. At hindi nila hahayaan na ma-discover pa siya ng ibang basketball team na ma-recruit. Makalipas ang isang araw, ay biglang may tumawag kay Lee Kang-wei at sabay hinawakan ito sa balikat. Ang lalaking tumawag sa kanya ay si Baek Songbin na isa din basketball player. Na siya ay napag-utusan ni Dongwei na ibigay sa kanya ang pizza. Subalit nahiya naman si Lee Kang-wei sa pinaggagawa ni Dongwei kaya hindi nito kinuha ang pagkain. Habang sila ay kumukuha ng pagkain kanina sa kantin, ay hindi nito inaasahan na bigla na lang siyang binigyan ng ulam at nakita na lang nito na may nakasulat dito. Agad naman napatingin si Lee Kang-wei sa nagbigay at nakita na lang nito si Coach Wang-gu na kanyang ikinagulat. At makalipas pa ng ilang oras ay makikita naman natin ang tatlo na pauwi na. Ngunit iginiit ng kalbo kay Lee Kang-wei na hindi siya nagsisinungaling na may taong sumusunod sa kanila kung siya lang ba ang nakakaramdam nito. Ngunit sumagot naman ang isa na malamang ito ay isang basketball player. Sa kabilang banda ay makikita naman natin si Dongwei na nagtatago sa poste habang may hawak itong sanga. Agad naman napalingon sa likod si Lee Kang-wei at pasiga itong nagsalita na tumigil na si Dongwei sa pagsunod sa kanya, dahil sinabi na nito sa kanya na huminto na siya sa basketball. Sa pangyayaring ito ay labis naman na ikinagulat ito ni Dongwei dahil hindi nito inaasahan na nahuhuli siya ni Lee Kang-wei. Wala nang nagawa pa ito kundi mapapikit at buntong hininga. Lumabas naman ito at pumayag sa nais ni Lee Kang-wei at sabay binitawan niya ang hawak nitong sanga. At kanyang itinanong kung bakit siya huminto kung ayaw na ba niyang maglaro ulit ng basketball. Ngunit sumagot naman si Lee Kang-wei kung bakit niya ito naitanong sa kanya. Agad naman sinabi ni Dongwei na hindi niya pa rin binitawan ang meron siya.
Naging seryoso naman si Lee Kangwi at wika nito kung ano bang alam nito sa kanya. Ipinahayag naman ni Dongwi na minsan din siyang huminto sa basketball at magtiwala ito sa kanya at naiintindihan siya nito. Ngunit sinabihan siya ni Dongwi na huminto siya noong ika-8 baitang. Ngunit ang kanyang mga pag-handle sa bola ay hindi kinakalawang, hindi ito naging mas matalas. Ibig sabihin, kahit na huminto siya, ang bola ay hindi umalis sa kanyang mga kamay. Sa narinig naman ni Lee Kangwi ay bigla na lang itong natigilan, at dagdag pa ni Dongwi. At ang tingin sa kanyang mga mata noong nagsimula siyang mag-dribble, dahil hindi ganyan ang itsura ng taong sumuko. Dahil mas masaya siya kapag nasa loob siya ng court, dahil dito nanlaki na lang ang mata ni Lee Kangwi. At may scrimmage sila bukas pagkatapos ng klase, at inaya niya itong sumama na manood lang siya pagkatapos ay hindi na siya guguluhin pa nito. Dahil ipapakita lang nito sa kanya kung ano ang tungkol sa basketball nila, at susubukan niyang maibalik muli siya paglaro. Dahil dito wala naman nagawa si Lee Kangwi sa nais ni Dongwi kaya pumayag na lang ito. Kinabukasan ay pagtapos ng kanilang klase ay agad naman na nagtungo si Lee Kangwi sa basketball court na kanilang napag-usapan kahapon para manood sa scrimmage nila Lee Dongwi. Sa pag-upo naman ni Lee Kangwi sa bench ay makikita nating katabi nito si Coach Wang Gu. Ngunit sa sandaling ito ay naiinis naman si Lee Kangwi dahil sa daming upuan ay dito pa siya naupo. At ipinakita naman na sa magkabilang kupunan na sila ay nag-warm up dahil ilang minuto na lang ay mag-umpisa na ang kanilang laro. Habang nakatingin si Lee Kangwi kay Lee Dongwi ay hindi siya makapaniwalang nahulog siya sa sweet talk ng muscleheads na lalaking ito. Kung hindi dahil lang doon ay sa malamang ay kasama niya ngayon ang kanyang kaibigan sa PC Cafe para maglaro ng League of Legends. Agad naman itong napabuntong hininga. Dahil ang gagawin niya lang ay manunood lang, dahil nangako siya na hindi na siya guguluhin pa. At sa mga oras na ito ay nagpito na ang referee at sinabihan niya ang lahat ng player na ang kanilang scrimmage ay mag-umpisa. Ikinatuwa naman ito ni Lee Dongwi dahil sa wakas ay mag-start na ang kanilang laro. At kanyang sinabihan ang kanyang team na alam na nilang lahat kung ano ang kailangan nilang gawin, na ipakita nila kay Lee Kangwi ang kanilang makakaya sa paglaro ng basketball. Ang lalaking ito ay si Lee Dongwi na isang third year na may taas na 191 cm at may timbang na 76 na kilo at siya ang center forward sa kanilang team. Agad naman sumang ayon si Baek Songbin. Dahil ang kalaban nila ay ang Yusan High, at kailangan ibigay ang lahat para manalo. Ang lalaking ito ay si Baek Songbin second year, na may taas na 186 cm at nasa 82 kilo na isang guard forward sa kanilang team. At si Choi Il-rak naman ay first year na may taas na 198 cm na may bigat na 77 kilo isang center sa kanilang team. At ang pang-apat naman ay si Kang Han Gaiwol third year at may taas na 188 cm 78 kilo at isang forward. Sa kabilang banda naman ay nagsaad ang nakadilaw na buhok sinabihan niya ang kanyang coach na ang Jongwang ay ang kanilang starting ay malakas hindi ba dapat sila din. Ang lalaking ito ay si Lee No-yul, third year na may taas na 188 cm 83 kilo isang guard forward. Subalit agara naman na tumanggi ang kanyang coach na nais ni Lee No-yul dahil ito'y napakagandang experience sa mga rookies. Ang lalaking ito ay si Park Song-moon na isang coach ng Yusan High. Agad naman nagtungo ang magkabilang kupunan sa gitna ng court at tinawag ng referee ang mga mag-jump ball. Ngunit naging seryoso naman si Lee Kangwi. Dahil titingnan niya kung gaano kaganda ang kanilang basketball. Sa sandaling ito ay naghanda naman ang dalawang center at inaantay nilang hihagis ng referee ang bola sa ere para sa kanilang jump ball. Sa oras na ito ay hinagis na ng referee ang bola na agad naman tumalon ng dalawa para makuha ito ng kanilang kasama. At sa pagkakataong ito ay natalo si Choi Il-rak sa jump ball kaya bola ngayon ng Yusan High. Subalit nagtataka naman si Lee Kangwi. Dahil natalo si Choi Il-rak sa pag-jump ball kahit na mas matangkad ito at isa pa ay laging kaliwete ang ginagamit nito, bakit siya tumalon sa kaliwa sa dulo? Ngunit biglang nanlaki na lang ang mata ni Lee Kangwi. Dahil naalala nito nung sila ay nasa loob ng office ng principal ay nakita nitong may injury ang kamay ni Choi Il-rak nung sila ay nagsantukan dahilan para tamaan niya ito sa kamay. At nang maglaro sila ng basketball ay nakita niyang naitukod ni Choi Il-rak ang kamay nitong may injury sa sahig matapos itong bumagsak. Dahil dito ay labis na nabahala si Lee Kangwi dahil sa kanya ay hindi nakakapaglaro ng maayos si Choi Il-rak.
At isa pa ay napahawak ito sa ulo dahil natalo siya nito sa one-on-one basketball kahit na may injury pa ito kaya hindi nito matanggap ang pangyayaring yun. Sa sandaling ito ay nag-umpisa ng mag-dribble ang player number 2 ng Yuzon High. At ipinahayag pa nito sa kanyang team na ang kanilang first possession ay hindi nila madaliin at gawin lang nila ang basic set play. Agad naman naunawaan ng kanyang ka-teammate kaya agad nilang ginawa at tumakbo sila para makagawa ng pattern. Mabilis naman na tumakbo ang isa palapit sa lalaking number 2. At nang makalapit na ito ay hindi nag-atubiling ipasa ang bola dito. Sa pagkakataong ito ay sumalaksak ito ng mabilis nang walang alinlangan para gumawa ng puntos. Sa kabilang bandang ngumiti naman si Coach Wanggu at sinabihan niya si Lee Kangwi na nagtataka siya kung bakit sobrang gusto siyang mapasali sa kanilang team. Subalit nakita naman ni Lee Dongwi na tumalo na ang lalaking numero 6 na agad naman niya itong sinabayan para pigilan itong makapuntos. Sa ginawa naman ni Lee Dongwi ay matagumpay niya itong mablock kaya hindi ito nakapuntos. Ngunit dagdag pa ni Coach Wanggu kay Lee Kangwi na maiintindihan niya kapag nakita niya silang naglalaro dahil dito ay itinuon ng ating bida ang paningin nito sa mga player. Sa oras na ito ay na-rebound ni Dongwi ang bola sabay sinabihan niya ang kasamahan nito na tumakbo sila para ipasa ang bola. Agad naman silang tumakbo na agad naman ipinasa ni Dongwi ang bola kay Kang Han Gayul. Ipinahayag naman ni Coach Wanggu kay Lee Kangwi ay isang koponan na tumatakbo ng mabilis sa sahig para sa fast break. Sa pagsalo naman ni Kang Han Gayul ay nakita niyang open si Choi Il-rock kaya agad niyang ipinasa ang bola dito. Sa mabilis na pagpasa ng bola ni Kang Han Gayul ay nagawang makuha ito ni Choi Il-rock at isang layup ang ginawa nito para makascore kaya unang puntos ang Jongwang High. Saad pa ni Coach Wanggu na isang koponan na nangangarap na manalo sa nationals sa pamamagitan ng run and gun. Ngunit itinanong naman ni Lee Kangwi kay Coach Wanggu kung ano ang run and gun. Agad naman ipinahayag ni Coach Wanggu na sa kalagitnaan ng 1980s ay habang nanonood siya ng basketball. Noon ang LA Lakers games na nakita niya sa Tube TV ay dumating bilang isang malaking pagkabigla sa kanya. Napahanga naman si Coach Wanggu noon na nasa kasalukuyang edad 24 pa lamang siya at isang university student Department of Physical Education. At nakita niya muling sumalaksak si Magic Johnson ng napakabilis para gumawa sila ng puntos. Dahil sa kanyang nasaksihan ay nanlaki na lang ang kanyang mata sa bilis na ginawang pagsalaksak nito. At nang malapit na ito sa ring ay agad itong tumalon at isang magarbong layup ang ginawa ng player na ito. Dahil sa puntos na yun ay nanalo ang LA Lakers kaya isang magandang laro ang kanyang napanood. Ikinatuwa naman ito ni Coach Wanggu dahil meron siyang bagong natutunan sa larangan ng basketball kaya siya ay nagpursiging mag-practice at magpatuloy sa paglaro. Mula noon siya ay ganap na hook o run and gun, hindi siya nakapagpatuloy bilang isang manlalaro ngunit hinabol niya ang mabilis na bilis ng basketball bilang isang coach. Ngunit ang landas na yun ay hindi madali nung una niyang umakyat sa Jongwang High bilang isang gym teacher at nagsimulang bumuo ng koponan ng basketball, masyado silang mahina. Sa narinig naman ni Lee Kangwi ay hindi nito maiwasang mamangha dahil matagal na dito si Coach Wanggu na simula nang itatag ang team. At napangiting saad naman ni Coach Wanggu na nasa mahigit 30 taon na ang nakalipas. Bukod pa riyan, habang binago ng modernong basketball ang mga pagdududa ng mga tao tungkol sa kanyang estilo ng basketball ay lalong lumaki. At sinabihan ng lalaki na di ba niya naisip na panahon na para sumunod sa uso, itigil ang paninindigan sa mabilis lang na basketball. At subukang bumuo ng isang koponan na maaaring makakuha ng mas mahusay na mga resulta. Sa sinabi ng lalaki sa kanya ay labis siyang napanghinaan ng loob sa sandaling yon. Pero kahit ganun hindi siya sumuko sa kanyang paniniwala. Dahil ang basketball na ikinatuwa ng karamihan, ang uri ng basketball na kinagigiliwan ng mga manlalaro. Ngunit sa sandaling ito ay naging seryoso naman si Lee Kangwi dahil sa mga narinig nito mula kay Coach Wanggu. Subalit sa kabilang kupunan ay nagsaad ang lalaking numero 2 at kanyang napagtanto na mabilis talaga sila tumakbo ng husto, gaya nga ng sabi ng mga tao. Ngunit ipinahayag naman ni Coach Wanggu kay Lee Kangwi na hindi ba niya narinig ang balita na nakapasok sila sa quarterfinal sa spring tournament nitong nakaraang March. Ikinabigla naman ito ni Lee Kangwi at itinanong kinumpirma pa nito kung totoo ang sinabi ni Coach Wanggu. Ngunit wika pa nito sa kanyang isipan. Kung ano ang hindi siya makakapasok sa pangunahing paligsahan sa purong swerte, kung ganito na lang ba kagaling ang school nila sa basketball.
At ipinalandakan pa ni Coach Wanggu na sila ay kwalipikado para sa mga nakaraang taon na kompetisyon. Ngayong taon sa pagsali sa kanila ni Choi Il-rak, inaasahan nila ang mas magagandang resulta. Ngayon din, ang run and gun na nakasentro kay Dongwi ay nakakamit ang pinakamagagandang resulta ng kanyang buong karera sa pagtuturo. Ngunit hindi naman makalusot ang lalaki sa depensa ni Lee Dongwi sa kanya. Naiinis naman ito dahil hindi man lang niya mapa-atters ito kahit anong gawin niya. At makikita natin na paubos na ang time ng pag-shoot. Kaya agad siyang sinabihan ng coach nila na magmadaling itira ang bola dahil wala na silang oras. Dahil dito ay wala nang nagawa pa ang lalaki kundi itinira na lang nito ang bola sa ring na wala sa ayos. Agad naman nagsaad si Lee Dongwi na agad silang mag-rebound dahil alam niyang hindi ito papasok. Sa inaasahan naman ni Lee Dongwi ay hindi nga pumasok ang bola sa ring. Kaya agad naman nakipag-rebound si Choi Il-rak sa sentro ng kanilang kalaban. Ngunit matagumpay niyang nakuha ang bola. Sa pagkuha ni Choi Il-rak ng bola ay nakita nitong tumakbo si Kang Han Gayol ay agaran nitong ipinasa ang bola dito. Sa nakita naman ng lalaking numero 2 ay sinabihan niya ang kasamahan nito na mabilis naman silang tumakbo at gawin nila ang kanilang makakaya para pigilan ito. Ngunit nagsaad naman si Coach Wanggu na ang kompetisyon sa pangunahing paligsahan ay mahigpit, doon nila naramdaman ang pagkukulang nila. At iyon ay, ang kawalan ng dribbling guard na makakasabay sa bilis. Sa sandaling ito ay nadismaya naman si Lee Kangwi ay nakikita nito ang mga mali na nagagawa nila. Sa oras na ito ay nakuha ng kalaban ng bola dahil sa dribbling mistake nila kaya sila ay nagka-turnover. Sa nangyaring ito ay sinabihan ni Coach Wanggu si Lee Kangwi na pag sumama siya sa kanila ay mas mataas pa ang kanilang maakyat na tagumpay. Dahil dito ay napaisip naman si Lee Kangwi sa ipinahayag ni Coach Wanggu sa kanya. Dagdag pa ni Coach Wanggu na bakit hindi siya sumali sa kanilang basketball team at tumakbo sa para sa kanyang puso. Ngunit napaisip naman si Lee Kangwi at ito'y nagdalawang isip kung siya ba ay sasali sa kanila. At sa pagkakataong ito ay hawak ng Jongwang Hai ang bola at nag-umpisa na silang tumakbo para sa fast break. Agad naman ipinasa kay Choi Il-rak ang bola dahil nasa magandang posisyon ito pero agad naman siyang dinipensahan ng lalaki para pigilan makalusot. Subalit hindi naman nagpatinag si Choi Il-rak at sa bawat dribble nito ay sabay bangga ng kanyang katawan para masira ang depensa ng nagbabante sa kanya. Sa kanyang ginawa ay nakahanap ito ng paraan para makalusot at isang magandang spin move ang ginawa nito. Ngunit pilit pa rin siyang hinabol ng lalaki pero hindi na niya ito nagawang maabutin dahil sabay hook shot na ang ginawa ni Choi Il-rak na matagumpay niyang naipasok ang bola. Sa nasaksihan naman ni Lee Kangwi sa pagpapakitang gilas ni Choi Il-rak ay hindi naman siya namangha bagkus mas ginanahan pa siyang makalaro ito. Dahil sa puntos na yon ay umabot na sa 16 points ang kanilang puntos at sa kalaban naman nila ay nasa 8 points at nasa kalahati na ang lamang. Nagsaad naman ang mga nanonood sabay cheer up sa Jongwang Hai na lumalawak ang agwat ng score, panatilihin ito at tapusin ang unang quarter ng malakas. Sa kabilang banda naman ay nagsaad ang coach nila na hindi makasabay ang kanilang freshman sa number 4. Kaya wala na itong magagawa kundi ipasok na ang matangkad nitong player. Kanyang tinawag ang player nito na maghanda na dahil maglalaro ito ngayon. At siya ang magbabante sa lalaking number 4. Sumagot naman ng oo ang lalaking ito sabay inalis nito ang kanyang suot na jacket. Ang pangalan nito ay si Baek Doo-man na isang third year na may 203 cm isang center sa kanilang team. Pero nagsaad naman si Lee Nuyul sa coach nito kung hindi ba siya papasukin nito. Sa hiling naman nito ay hindi naman siya pinayagan na maglaro. Sa sinabi naman ng kanyang coach ay nadismaya naman ito kung bakit hindi siya papasukin nito. Pagalit naman na sinabihan siya ng kanyang coach na sinabi nito sa kanya na ngayon ay para sa freshman lang ang larong ito. Ngunit wika naman ni Lee Nuyul na sa Jongwang Hai ay si Dongwi at lahat ng second-third years ay naglalaro. Sa kakulitan naman nito ay pinapatahimik na lang siya ng kanyang coach. Nang malaman naman nila na maglalaro na si Doo-man ay ikinatuwa naman ito ng freshman ng Yuzhan Hai. At sabay natapos na rin ang first quarter. Sa pagbalik ng player ng Jongwang Hai sa kanilang bench ay binati naman sila ng kanilang manager na babae na maganda ang ipinakita nilang laro. Dahil dito ay nasa 12 points ang kanilang lamang. Ipinahayag naman ni Lee Dongwi na madali ang laro nila dahil hindi naglalaro ang mga Yuzhan Hai starters.
Dumiretso naman si Lee Dongwi kay Lee Kangwi at kinamusta niya ito kung ano ang masasabi niya sa kanilang laro. Napahawak naman sa ulo si Lee Kangwi. At kanyang sinabi na mas mahusay silang naglalaro kaysa sa kanya. Pero itinanggi naman ito ni Lee Dongwi na hindi yan, kung hindi ba niya naisip na lalakas sila kung siya ay kasama nilang maglaro sa Zhongyuan High. Sa ipinahayag naman ito ay napaisip si Lee Kangwi na hindi siya sigurado kung kalakas ang team kung sakaling sasali siya. Subalit lumapit naman si Baek Sungbin na may dalang bagong uniform na jersey na wala pa itong number na nakalagay. At kanyang iniabot kay Lee Kangwi ito kung gusto niyang maglaro sa second quarter kaya wag na itong magdalawang isip pang suotin ito. Sa sandaling ito ay bahagyang napatahimik si Lee Kangwi. Ngunit pinapakinggan naman sila ni Choi Il-ruk sa kanilang usapan at inaantay nito ang sagot ni Lee Kangwi kung maglalaro ba ito. Pero pagalit naman na itinanggi ni Lee Kangwi ito. Dahil sinabi ni Lee Dongwi na pumunta lang siya dito para panuorin ang kanilang laro at hindi siya maglalaro ng basketball. Sa sagot naman nito ay labis na nadismaya si Baek Sungbin dahil montik na niyang mapapayag si Lee Kangwi na maglaro sa kanyang team. Bigla naman tumayo si Coach Wanggu at sinabihan niya ang number 16 na lalaki na maglaro sa second quarter. Pero kinakabahan naman ang lalaki kung bakit siya maglalaro. Ang player na ito ay si Jung Yunsong first year na may 178 cm isang guard sa kanilang team. Ngunit marihin naman na ipinahayag ni Coach Wanggu na huwag siyang magulat dahil lahat ng mga freshmen nila ay kailangan din ng experience. Sa mga oras na ito ay nagpito na ang referee hudyat para magsimula na ang second quarter. Ikinabigla naman ni Choi Il-ruk dahil sa nakita niyang bagong pasok na player na mas matangkad pa sa kanya. Pero wika naman ang kasamahan ni Choi Il-ruk na sa wakas ay nailabas na ng Yuzhan High ang kanilang starting center. Sa pagsalubong naman ng dalawa ay kinamusta naman ni Lee Dongwi si Duman na matagal din silang hindi nagkita. Dagdag pa nito na tulad pa ng dati na ang tahimik nito, lalo pang lumaki ang kanyang katawan at tumaas ng 3 kilo ang timbang nito. Sumagot naman si Duman na umabot na ng 570 kilo ang bigat niya ngayon. Namangha naman si Lee Dongwi na weight class talaga siya. Napahawak naman si Lee Dongwi sa ulo nito dahil hindi niya magawang mapantayan ito. At magandang laro ito sa kanila kahit na scrimmage lang ito na agad naman sinang-ayunan nito ni Duman. Sa oras naman na ito ay hindi nagdalawang isip si Jung Yunsong na ipasa ang bola kay Choi Il-ruk. Sa paghawak naman nito ay nagmadaling denepensahan siya ni Duman. Ito ay isang laban sa kanilang dalawa at kung kaya ba nilang pigilan ang Zhongyuan High sa isang solo run. Nagsimula naman si Choi Il-ruk sa pag-dribble at sinubukan niya itong gamitan ng lakas. Ngunit sa kanyang ginawa ay hindi niya nagawang mapa-atras ito kahit sa pagbangga nito. Sa kabilang banda ay ikinatuwa naman ng Yuzhan High players dahil inaasahan na nila ito na hindi uubra kay Duman ang one-on-one. Sa sandaling ito ay naalala naman ni Duman ang sinabi ni Lee Noyul sa kanya bago siya pumasok sa court. Na ang number 4 na si Choi Il-ruk ay ang kanang braso nito ay hindi komportable kaya magagawa niya itong mapigilan makascore. Alam niyang right-handed siya pero left drives lang ang ginawa niya at left-hand finish lahat ng first quarter ang lahat niyang score. Ikinatuwa ito ni Lee Noyul at napansin din ito na kapag tumalon siya para sa tip-off gamit ang kaliwang kamay niya, magiging advantage ito para kay Duman. At nang tumalon na si Choi Il-ruk para gumawa ng puntos ay agad na sumabay si Duman para i-block siya nito dahil puro kaliwa ang gamit nito. Sa ginawang pag-block ni Duman ay nagawa niyang pigilan si Choi Il-ruk kaya hindi pumasok ang bola sa mahigpit nitong depensa. Sa nasaksihan naman ni Coach Wanggu ay hindi nito inaasahan na mag-miss ang tira ni Choi Il-ruk. Wika naman ni Duman ay tama nga si Lee Noyul sa sinabi nito sa kanya na wala nga sa kondisyon ang kamay niya. Sa pag-rebound naman nila ng bola ay agad nilang ipinasa sa lalaking number 6. Sa pagkuha naman nito ng bola ay sabay jump shot nito sa may 3 points line at makikita natin dito na sinubukan siyang pigilan ni Baek Sungbin para i-block. Ngunit hindi niya itong nagawang pigilan dahil pumasok ang 3 points nito. Sa puntos naman yun ay ikinatuwa ng Yuzhan High dahil nagbago ang atmosphere sa pagkapasok ng kanilang senior na si Duman. Naging seryoso naman si Duman kanyang sinabihan si Choi Il-ruk na hindi komportable ang kanang kamay nito. Sa tinura naman nito ay hindi naman agad nakasagot si Choi Il-ruk dahil hindi niya alam kung paano nalaman ng lalaking ito. Ngunit wika pa ni Duman. Sa kanya na ito ay isang practice game kaya kung ito ay masakit huwag itulak ito baka mas lalo pang ma-injured ang kamay niya. Mas mabuti na lang na umupo magpahinga at maglaro na lang sila ng maayos next time sa kanilang official game.
Sa narinig naman ni Choi Il-rak ay wala naman itong naging tugon dahil ayaw niyang ipakitang hindi masyado apektado ang kamay nito. Agad naman itong tumakbo para humingi ng pasa ng bola sa kanyang kasama. Sa pagpasa ng bola kay Choi Il-rak ay matagumpay naman niya itong nakuha. Dahil kanyang susubukan muli na gumawa ng puntos. Pero sa sandaling ito ay napaisip si Dumon kung ganito ba talaga siya kadesperado at hindi nito iniisip na mas lalong ma-injured ang kamay nito. Agad naman sumalaksak si Choi Il-rak at nang makakuha ito ng tiyempo ay sabay fake spin ito. Sa kanyang ginawang fake spin ay nagawa niyang makalusot kay Dumon. Sa paglapit naman nito sa ring ay agad siyang tumalon at isang layup ang ginawa nito. Pero makikita natin sa mukha ni Choi Il-rak na talagang masakit ang kamay nito na kanyang iniinda. Kaya sa pag-layup nito ng bola ay hindi ito pumasok dahil nawala ng control ang kamay nito. Kung kailan pa niya nalampasan si Dumon ay hindi naman niya nagawang maipasok ang bola. Sa pangyayaring ito ay agara naman tumalon si Dumon para kuhanin ang bola. Sa pag-rebound nito ay kanyang ipinasa ang bola sa lalaking number 2 kaya ang Yuzhan High na rin ang magka-counter attack. Sa mabilis naman na pangyayari ay isang easy layup ang ginawa ng Yuzhan High kaya bumaba sa 8 points ang kanilang lamang. Sa oras naman na ito ay tumayo na si Coach Wanggo at humingi ito ng timeout. Sa pag-upo ng Jongwang High sa kanilang bench ay itinanong ni Kang Han Gayul kay Choi Il-rak na ano ang mali sa kanyang pag-shoot ngayon, halos open na siya kanina. Agad naman nagsalita si Choi Il-rak at humingi na lang ito ng pasensya. Ngunit sa paglapit naman ni Coach Wanggo kay Choi Il-rak ay kanyang hinawakan ang kamay nito at tinignan. Sa paghawak naman ni Coach Wanggo ay bigla na lang binawi ni Choi Il-rak ang kamay nito dahil ayaw niyang malaman ng kanyang coach na hindi pa magaling ang kamay nito. Subalit sa ginawa nito ay sinabihan siya ni Coach Wanggo na ang kaning palso ay nasa masamang hugis. Kaya hindi na siya paglalaruin para sa araw na ito, at magmadaling kumuha ng yelo para hindi na ito masyadong mamaga. Pero ang akala naman ni Baek Sungbin ay gumaling na ang kamay niya. Ngunit ipinahayag naman ni Coach Wanggo na ang papalit sa kanya si Song Chan at mag-swap sila ni Dongwi para magbantay sa lalaking number 0 na si Dumon na agad naman sumagot ng oo ang dalawa. Sa kabilang banda ay nagsaad naman ng isang player na ang number 4 player ng Jongwang ay hindi na pinaglaro ng kanilang coach. Nagmadaling kumuha ng yelo ang babae na inilagay nito sa kamay ni Choi Il-rak para hindi na mas lalong mamaga pa ito. Nagsaad naman si Lee Kang-wi kung bakit pinagpipilitan ni Choi Il-rak ang sarili niya. Kahit hindi man ito opisyal na laro. Napangiti naman si Coach Wanggo kaya ipinahayag nito kay Lee Kang-wi. Nahula niya ay gustong ipakita ni Choi Il-rak sa kanya ang buong lakas ng Jongwang team kahit na may injury pa ito sa kamay. Dahil dito ay naging seryoso si Lee Kang-wi. Dagdag pa ni Coach Wanggo na siya ang nagsabi na dapat nilang ipakita ang 100% ng kung ano ang mayroon sila ngayon, kahit na hindi niya alam na ganoon kalala ang injury niya sa kamay. Ngunit nadismaya naman si Lee Kang-wi. Napaisip ito na mas malala ba ang pinsala kaysa sa kanya, dahil nagsisimula na siyang makaramdam ng walang dahilan. Pero simulang nawala si Choi Il-rak sa loob ng court, ay ang mataas na presensya ng Jongwang sa ilalim ng basket ay lalong hamina. Sa kabilang banda ang Yuzhan High na ang kanilang teamwork ay lalo silang nabuhayan simula pumasok si Dumon bilang center, at sinimulan nilang isara ang gap. Na ikinatuwa ng Yuzhan High dahil bumaba na sa 2 puntos ang lamang ng Jongwang High. Nag-cheer up naman ang lalaki na 2 points na lang ay magiging tie na ang score. Sa isipan naman ni Choi Il-rak ay kung hindi lamang na injury ang kanyang kamay ay hindi sana makakahabol pa ang Yuzhan High sa score. Sa oras naman na ito ay nakita niyang isang labanan sa ilalim ng basket na si Dumon at si Lee Dongwi. Nababahala naman si Baek Sungbin dahil nakikita niyang hindi makasabay ang kanilang captain sa lakas ni Dumon. Wika pa nito na kahit isang beses lang na magawang pigilan niya ito para hindi mag-tie ang kanilang score. Sa pagtalo naman ni Dumon para mag-shoot, ay agad naman sinabayan siya ni Lee Dongwi para ma-block ito. Sa ginawang pag-block nito ay naabutan niya sa dulo ng kanyang daliri kaya hindi na-shoot ang bola. Sa pagkuha naman ng Jongwang High ng bola ay agad silang tumakbo para makahanap na ng magandang posisyon. Subalit mabilis naman na nakahabol ang player ng Yuzhan High dahil hindi nila hahayaan na lamubo pa ang kanilang puntos. Sa pangyayaring ito ay walang mapasahan ng number 16 na lalaki dahil sa mahigpit na pagbabantay ng kanilang kalaban. Napalingon naman ang player ng Yuzhan High sa likod, at nakita niyang wala siyang ibang mapapasahan ng bola. Ngunit naiinis naman si Lee Kang-wi habang pinapanood sila dahil kailangan nitong ipasa ang bola kung ano ginagawa nito.
Sa pagpasa nito ng bola ay nagawang naharangan nito ng number 2 kaya nagawa niyang ma-steal ang bola. Dahil dito ay napapikit naman si Lee Kangwee dahil sa turnover nila. Sa kaganapang ito ay nagsaad naman ang coach nila na may explosiveness ang Zhonghua High pero unstable pa rin sila. Sa mabilis naman ng pangyayari ay isang easy layup ang ginawa ng lalaking number 2. Sa mga nakikita ni Lee Kangwee ay hindi na ito makatiis pa kaya kinuha na nito ang uniform jersey. Agad niyang tinanggal ang suot nito hudyat para isuot nito ang bagong jersey. Ikinabigla naman ito ni Coach Wango dahil hindi nito inaasahan na magkukusa si Lee Kangwee. Matapos isuot nito ang jersey ay sinabihan niya si Coach Wango na sinabi nito sa kanya na sundin ang takbo ng nilalaman ng kanyang puso ng tama. At subukan niyang tumakbo ng run and gun kasama ang Zhonghua High.